Palang hinuhulugan ni Edmond ang kanyang motor na ginagamit sa pagiging delivery rider. Pinakamurang unleaded ang ikinakarga niya pero nang tinanong kung okay sa kanyang magpakarga ng gasolinang may mataas na ethanol blend, wala siyang alam dito. Bago sila magkarga na may adjustment siguro, may idadagdag kung ano man yung ethanol na yan. Yun lang siguro. Dapat sabihan kayo? Sabihan kami mga rider para alam din namin kung makakabuti rin ba sa motor namin o hindi. Okay mga traps, no? So yan, napanood nyo naman yung kanina, no? So napanood nyo yung kanina, which is yung this coming year daw ata is magiging 20% na yung ethyl compound na ilalagay sa mga gasolina, no? So yan, sure ako dito na motor at kotse to, no? So panglahatan to, I'm sure. So sige, unahin natin mga traps, ano nga ba yung tinatawag natin na ethyl sa gasolina, no? So kasi unahin muna natin yung gasolina mga traps. Ano ba ang gasolina? Okay, gasolina mga traps sa isang chemical compound na which is ginagamit, no, para mapatakbo ang lahat ng uri ng sasakyan. Okay, so yan. So next naman mga traps, ano ba yung tinatawag natin na ethyl? Yan. So pag narinig mo yung word na ethyl mga traps ay halos maihahalin tulad nito mga traps dun sa pinapahid natin sa ating mga kamay, no? So yan, yung parang ethyl alcohol, no? So which is totoo naman siya kasi ang ethyl mga traps ay water soluble siya, no? So ibig sabihin siya ay natutunaw. Pag sinabi nyong soluble mga traps ay siya ay parang alam niyo yung mga gamot na natutunaw sa tubig, para siyang ganon. So ano nga ba yung tinatawag na ethyl, no? So mga traps kasi yung ating fuel ay consist siya ng 90% gasoline at 10% naman yung ethyl, no? So yan, dyan pa lang mga traps is malalaman nyo na kung bakit dadagdagan or bakit magiging 20% na yung ethyl sa ating mga sasakyan, no, this coming year. Ano nga ba yung gamit ng ethyl? Okay, yan. So yung ethyl mga traps ay nagle-less siya ng sa carbon emission, no? So ibig sabihin mas siya yung dahilan kung bakit hindi sobrang kumbaga yung ating yung chemical ng ating gasolina ay nababawasan dahil dun sa ethyl. Okay? Wow, you know, sarap. So yan mga traps, so yun nga yung ethyl. So ethyl is a chemical compound na which is actually meron siyang maganda, meron siyang pros and cons meron siyang pros and cons sa ating mga sasakyan, no, which is dahil nga siya ay water soluble, so yung combustion ng ating mga motor is mabilis lang. Ibig sabihin nakakadagdag siya sa bilis ng ating mga sasakyan mga traps. Okay, so sure naman ako nababasa niyo dyan yung mga meaning talaga nung gasoline, nung ethyl, okay, nung water soluble, yan, okay. So yan yung pros ng ating ng ethyl is nakakapagpabilis siya ng combustion ng ating mga sasakyan, no, ng ating motor. Okay, so ibig sabihin mas mataas na ethyl content, ibig sabihin mas mataas yung combustion level. So ibig sabihin mas bumibilis yung combustion ng ating motor. So mas bumibilis siya. Yun yung magandang halimbawa, no, ng katangian ng isang ethyl. Pero dumako naman tayo doon sa hot issue talaga. Okay, so kung ano nga ba talaga yung masamang epekto ng ethyl sa ating mga motor. Okay, so mga traps, ang ethyl po ay mabilis po yung level ng kanyang corrosion. Okay, so ano nga ba yung ibig sabihin ng corrosion? Okay, so ganito yan mga traps, para kang naglagay ng bakal, yung literal lang na bakal sa tabi ng dagat, parang ganon yung ginawa mo. So parang mas malapit siya sa dagat, mas mabilis siyang kakainin ng kalawang. So yun po yun mga traps, yung tinatawag natin na corrosion level. So ibig sabihin mas tumataas naman yung ethyl content sa ating mga gasolina, is mas tumataas naman yung kanyang corrosion level. So yun lang yung cons. Okay, so ako kasi mga traps, hindi ko talaga alam kung
yung magiging cost ba ng mas mataas na or bad effects ng mas mataas na ethyl content sa ating gasolina is mas mataas din na corrosion level sa ating mga tangke. Okay, so yun lang yung kinakabahala ko. Okay, pero ang kagandahan naman nito mga trops, alam ko is meron pa rin silang mga gasolina na pananatilihin or kumbaga parang maglalagay sila ng separate na unleaded. Merong gasolinahan na merong unleaded na 10% lang at meron namang unleaded na 20% yung laman. So parang pipili kayo kung ano yung content na mas gusto nyo. So para siyang ganun, okay? So hindi naman ata siya sa pilitan. Pero yun nga mga trops, alam ko naman na ang hinihintay nyo talaga is yung pros and cons ng pagdadagdag ng ethyl. Okay? So yun lang talaga yung nakikita ko kung magiging bad effects niya sa ating mga sasakyan mga trops, okay? Kung ang gusto nyo talaga ay mapabilis yung inyong mga sasakyan, yung inyong mga motor, kasi nga mga trops, yung ethyl nga is nakakadagdag siya ng combustion level. And mga trops take note, mas mataas na ethyl content, ibig sabihin mas mataas yung level niya na nababawasan yung toxicity or yung bad effect ng ating mga usok, no? Yung pinoproduce na usok ng ating mga motor, no? Para siyang ganun, okay? Pero yun nga, ang bad effects niya nga, mas mataas na ethyl content, mas mataas na ethyl level is mas mataas na corrosion effect sa ating mga sasakyan, okay? And ang masama pa nun mga trops is habang nabababad yung ating mga tangke or ating mga motor sa mas mataas na ethyl content is mas mataas yung chance na yun nga, parang kakainin siya ng kalawang, parang ganun, no? So yun lang mga trops. I think naman na meron na kayong idea dyan sa mga sinabi ko. And mas maganda rin na magre-research din kayo sa inyong mga sarili mga trops. Pero alam ko mga trops talaga na kapag ito ay napatupad na, magkakaroon talaga at magkakaroon ng signage sa mga gasolinahan kung yung ilalagay ba nilang gasolina sa inyo is 20% or 10% na ethyl content level. Okay, so yun mga trops, I hope na may natutunan kayo ulit dito sa ating vlog. And kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel mga trops, please naman mag-subscribe naman kayo. Okay, yun lang mga trops, paalam.